panibagong araw na naman kaya't panibagong lugar ang ating pupuntahan. Sa videong ito ay samahan nyo akong i-explore ang one of the most visited cities in the world, ang Bangkok, Thailand. Ang Bangkok, Thailand ay kilala sa pagkakaroon ng mga friendly locals. Meron din silang naglalakihan at nagagandahang mga Buddha statues. Bukod rito ay meron rin silang mga nakakamangha at kakaibang mga temples. At higit sa lahat, ang pinupuntahan rito ay ang kanilang mga mura at masasarap na mga pagkain. Ayun guys, good day. Nandito kami ngayon sa may Icon Siam and magdi-dinner cruise kami sa may Chao Phraya River. Ang name ng dinner cruise is Chao Phraya Princess Cruise. And magche-check-in daw muna kami dun sa may pier number 4. So yan, ito nasa loob pa rin kami ng Icon Siam and kasama ko yung tita ko. Yan yung tita ko yun. Yan yun siya. Sinusundan ko lang siya kasi baka maligaw ako. Ang daming tao rito. So yan yung river. Picture ko lang. Yeah, sure. Yeah, I'll just take a picture of them. Sure. Yeah. Alright. Alright, 1, 2, 3. One more. 1, 2, 3. One more. Here. 1, 2, 3. Alright. Thank you. So yun, may mga nagpa-picture dun sa ganda kasi na itsura nung entrance nila. Ganda yung view dito. Mas maganda siguro pag gabi, no? Kasi may ilaw, no? May mga ilaw. So yan guys, ito yung Icon Siam. Then may mga fountain sila rito. Ayan, makita nyo naman yung logo nila dyan, Icon Siam. And then ito yung river. Diyan kami mag-dinner cruise mamaya. So wala pa yung Princess Cruise. Sabi naman kasi mga pa yun 7 PM ang start, so later pa siguro. Sabi ganda view rito. Tingnan mo, ang dami Ayun, may Hilton, Millennium Hilton Hotel. Then here. Ayan, mag-check-in daw muna rito kami. Ito yung pier number 4. So yan, check-in muna tita ko. Around 6:30 PM ay dumating na nga ang aming sasakyan para sa aming dinner cruise dito sa may Chao Phraya River. Sulit ang binayad namin dito sa dinner cruise na ito dahil napakaraming pagkain ang kasama sa buffet style dinner nila. Around 1,000 Thai baht nga pala ang binayaran namin dito, or more or less 2,000 Philippine pesos. Ngunit ang pinaka na-enjoy ko talaga rito ay ang view ng city ng Bangkok. Dahil mula rito sa may Chao Phraya River ay kitang-kita ang mga nagliliwanag at naglalakihang mga structure na nakapalibot dito sa ilog. Maging ang sikat na temple na Wat Arun ay kitang-kita rin pala rito mula sa may Chao Phraya River. Isa pa sa nakapagpamangha sa akin dito ay ang kulay gold na bridge na ito. Ito ay mas kilala sa tawag na Rama 8 Bridge. Guys, good morning. Second day ko rito sa may Thailand, and today pupunta kami sa may Wat Arun tsaka Wat Pho
So magte-train kami. Dito ako ngayon sa may train station going to Victory Monument. Tapos doon kami sasakay ng taxi going to Wat Pho. Wat Pho ata unahin namin. Mga temple din yon dito sa may Thailand. Then after noon punta kami ng Wat Arun. Magko-cross lang kami ng river. Sakay kami ng barge para mapunta doon sa may Wat Arun. Sa aking ikalawang araw dito sa Bangkok ay pinuntahan namin ang Temple of Reclining Buddha o mas kilala sa tawag na Wat Pho. Ang entrance fee rito ay 300 Thai baht at open sila from 8 AM until 7:30 in the evening. Reminder lang sa mga pupunta rito na bawal dito ang naka-shorts at sa babae naman ay bawal ang naka-sleeveless. Make sure din na pagpapasok kayo rito ay magtanggal kayo ng slippers o ng shoes. Nakakabilib talaga ang laki at haba na itong reclining Buddha. So ayun guys, nandito tayo ngayon sa may Wat Pho. Kanina doon sa entrance, nadaanan namin yung reclining Buddha. Ang laki ng structure, yung reclining Buddha. And religious structure siya. So pagpapasok kayo, bawal mga naka-shorts. Kailangan naka-pants. Bawal naka-shorts, naka-sleeveless sa mga babae. So kailangan yung lagay ng cover yung yung arms ng mga babae. So ngayon, after natin dun sa may reclining Buddha, pumasok tayo dito sa loob. Ang gaganda ng mga structure dito, ayan. Pakita ko sa inyo yan. So, nakikita nyo mga structure sa likod ko. Kasi pakita ko sa inyo yung mga structures dito na magaganda. Ito, Wat Pho Guide Service. Yan nakikita nyo. Yan, Wat Pho Guide Service. Dito sa area na yon may mga structures pa ron, mga building. So parang parang mga temples din sila. Ayan, tapos ito, kita nyo yung mga statue rito. Ayan, ang ganda, ang laki. By the way, pakita ko sa inyo, may nakita ko dito sa may Wat Pho Guide Service. Nakita akong Buddha ulit. Ayan nasa loob. Pero same dun sa reclining Buddha. Kailangan yung magtanggal ng shoes bago pumasok rito. Yan, actually nakanote naman dyan, take off your shoes please. Okay. From Wat Pho ay tumawid kami ng Chao Phraya River sakay ng barge na ito para mapuntahan ng Wat Arun or ang Temple of the Dawn. By the way guys, payo ko lang if pupunta kayo rito, magdala kayo ng umbrella nyo kasi mainit dito sa area nito Wat Arun Temple of Dawn. So just bring umbrellas para para di kayo mainitan or cap. Pero kung di nyo kaya ng cap, mas mabuti kung may mga umbrellas kayo na dala. So yun, ang ganda nung ang ganda nito temple dito sa may Wat Arun. Ang fare nga pala pamasahe papunta rito sa may Wat Arun from doon sa area ng Wat Pho, yung may barge is only 5 baht per person. Kung ang Pilipinas ay mayroong mga tricycle, dito sa Bangkok ay mayroong tuk-tuk. At ito ang aming sinakyan patungo sa aming susunod na destinasyon, ang Khao San Road.
Ang Khao San Road ay isa sa mga red light district ng Bangkok, Thailand. Kilala rin ito para sa mga parties. Kaya naman sa mga turistang mahilig pumarty ay dito nag-i-stay malapit sa may Khao San Road. Dahil maaga pa nang kami ay dumating dito ay mas pinili muna naming magstay dito sa may Body Beer. Sinubukan naming tikman ang kanilang mga kape at ang kanilang mga pagkain, lalo na ang mango sticky rice. Sa pag-iikot dito sa may Khao San Road ay pumukaw sa aking atensyon ang mga nagkalat na mga cannabis stores at cafes. Ito ay legal pala sa Bangkok, Thailand as of the moment. But take note to be responsible if you want to experience this kind of thing dito sa Bangkok. At may mga bali-balita ring ibaban na ang paggamit ng mga cannabis for recreational purposes bago magtapos ang taong 2024. So make sure to conduct your own research if this is included in your plan sa pagbisita rito sa may Bangkok, Thailand. Nung sumunod na araw ay pumunta kami sa The Ancient City o mas tinatawag na Muang Boran. Makikita rito ang mga replika ng mga iconic sites ng buong Thailand. Ang entrance fee rito ay 700 Thai baht or around 1,200 Philippine peso. At para malibot ang buong lugar ay nagrenta kami ng golf cart na nagkakahalaga ng 350 Thai baht. Napakalaki kasi ng lugar na ito na may kabuuang sukat na 200 acres or around 80 hectares. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. So ayun guys, nandito kami ngayon sa may pavilion itong Muang Boran, The Ancient City. Kakatapos lang namin mag-ikot and sobrang laki pala ng loob na itong Muang Boran, The Ancient City. Kaya nag-buffet kami. Actually yung pass may kasamang buffet meal. So ito, kaya nandito kami ngayon sa may pavilion. Start na namin yung buffet nila kasi yun nga, siguro mga 2 hours din kami nag-ikot-ikot. Kahit pala gamit mo yung golf cart nila, nakakapagod din kasi ang init sa labas, ang init dito. So ayun, babawi kami. So magre-refill kami ng energy, kaya kakain kami rito sa may pavilion nila. So iti-take na namin yung free buffet meal nila. By the way, pakita ko sa inyo yung mga food nila rito. By the way, ito muna palang buong place ng pavilion. Ang laki, ayun super laki ng place and ang konti ng tao kasi weekday ngayon, so kaya siguro konti yung tao. So pakita ko sa inyo yung mga food nila. Ang dami ng food ito. Fried chicken, and then meron silang mga sausage na iniwa-hiwa. Meron din silang chicken, parang parang soy chicken or something. Then this one is, I think fish. Steamed fish with lemon chilies. And this one is stir-fried chicken with peas and mala sauce. May rin sila, pasta. Macaroni with seafood pasta.
And then may gulay sila, stir-fried Chinese cabbage. This one is veggie again. May garlic. And then ayan, para siyang ano, ang tawag nila ay stir-fried chicken and holy basil. Then meron din silang rice. Kasi ito ay rice ulit. Tapos meron silang mga dessert. Yan, mga ano, para siyang mga ano, sweetened ano. May mga fruits din, no. And may soup din sila dito. Ayan, mga soup. Hindi ko nabubuksan yung iba. So ayun, kakain muna kami, food trip muna kami. Nang sumunod na araw ay ito namang Bangkok World ang aming pinuntahan. Kung sa The Ancient City ay makikita ang mga replika ng mga iconic sites ng buong Thailand, dito sa may Bangkok World ay makikita ang mga replika ng mga iconic sites ng Bangkok lamang. Sa loob nito ay merong maliit ngunit magandang cafe. Kaya hindi namin pinalagpas tikman ang kanilang mga kape at mga pastries dito. Meron din ditong Chinese-inspired building. At meron ding food hall dito na mala Jurassic Park ang tema. Good day guys. Ngayon naman nandito kami sa may ano, Chocolateville. Sa Bangkok, Thailand pa rin to. And maganda yung ano, yung place na to kasi para siyang ano, theme park. Mag-enjoy kayo rito kung may mga kasama kayo mga kids. Kasi tingnan nyo naman yung ano, buong place. So yung buong place ano to eh, I think for kids siya. Siyempre pwede na rin yung mga feeling kids, di ba? Kaya natin. Ayun. Super ganda ng theme park na to, and nag-iiba-iba raw yung theme nila rito. Like for example, ano, Halloween. So papalitan nila yung mga design, gagawin nila ano, Halloween yung theme nung ano, nung buong place. By the way guys, ang entrance fee na binayaran namin is 120 baht per person or per head. Pero 20, parang lumalabas 20 baht lang kasi 100 baht doon, ano siya, consumable siya sa mga food and drinks na bibili nyo rito. So kung kakain kayo or bibili kayo ng drinks, sulit na, para lang kayo nagbayad ng ano, 20 baht. At pagsapit naman ng gabi ay lalo kayong mamamangha at mabibilib sa iba't ibang klaseng kulay dito sa may Chocolateville. Kaya't pati ang inyong mga kasamang chikiting ay siguradong magiging memorable itong gabing ito para sa kanila. Sunod ko namang pinuntahan ang Wat Phaknam Temple. Dito makikita ang pinakamalaki at pinakamataas na Buddha statue sa buong Bangkok.
Ang Big Buddha na ito ay may taas na 69 meters at may lapad naman na 40 meters. Ito ang pangatlo sa pinakamalalaking Buddha statue sa buong Thailand. As of the moment, libre ito at no entrance fee for tourists. Oh, by the way guys, nandito naman tayo ngayon sa may Wat Phak Nam Basi Charon dito sa may Bangkok. Ito yung tallest Buddha dito sa may Bangkok. Ito siya. Nasa likod ko. Actually, kita nga yan sa labas. May mga lugar sa labas na kitang-kita mo siya. Like dun sa may isang BTS train station na kitang-kita siya. Basta yung pinakamalapit na BTS train station dito, kitang-kita siya. So, ang ganda. So, kung pupunta kayo rito sa may Bangkok, try nyo visit tong Wat Phak Nam. Wat Phak Nam Basi Charon or Phasi Charon. Hindi ko lang sure paano nila binubigkas yan. Pero, ayun. And, bago lang daw to. Nag-start lang siya ng 2021. Natapos yung construction nito. Kaya medyo bago-bago pa siya. Kaya hindi pa ganoon karami mga tao. Kaya nakakalula siya tingnan, sobrang laki. Sa loob nga pala netong Wat Phak Nam Temple ay may nag-o-offer ng river tour for only 100 Thai baht. But take note, ang river tour na ito is only for viewing of Big Buddha galing sa river para magkaroon kayo ng ibang perspective. That's why it will only take around 15 to 20 minutes. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. So ayun guys, pauwi na ako ng Manila, pero ang flight ko mamayang gabi pa. So pupunta ako muna yung tita ko doon sa may Fashion Island Mall sa may Ramintra. Ngayon, nasa may expressway kami kasi yung driver, ayan, wala siya. Nag-toilet siya doon sa part na yun. Karamihan ng mga taxi driver dito, napapansin ko, may mga edad. May mga edad sila or siguro mga 50 plus, 60 plus years old na sila. Ayan, so naiintindihan ko naman na na magto-toilet kasi usually mahirap pag ganyan na nagda-drive ka, taxi driver ka, tapos maihi ka sa daan, ganyan. So ayun, nintay ko na lang siya, then diretso kami sa Fashion Island. Medyo malayo siya from hotel na pinagstayan ko kasi nagstay ako sa may Asia Hotel dun sa may Bangkok. Malapit yun sa may Siam Paragon, sa may Pratunam Market, dun sa area na yon. Itong Fashion Island Mall medyo malapit na to sa airport, so at least mamaya hapon kapag papunta na akong airport, madali na lang kasi malapit na yung yung area, malapit na doon. So feeling ko maaga ako kasi yung flight ko is 9:15 PM pa. So later, ayan na si kuya.